pagmamasdang maigi guys. Tao po. Grabe. Nakakatakot yung area guys. Abandon na itong pinapasok namin. Kung mapapansin niyo yung pinapasok namin, isang kalsada na abandonado. At hindi namin alam kung meron talaga itong patutunguhan dahil ang pupuntahan namin ay isang abandonadong mansyon na tirahan dati ng mahal nating Pangulo. Samahan nyo kaming i-explore at sana ay payagan kaming makapasok doon sa isang abandonadong mansyon ng mahal nating Pangulo. Grabe, abandonado na yung lugar. Talagang wala nang pumupunta dito. Kung mapapansin nyo guys, talagang napakasukal at wala kang makikitang katao-tao. Ayun o, may bahay o, abandonado. Abandonado. Grabe, sobrang sukal na talaga guys. As in na matagal na panahon na itong area na to ay hindi na napapasok. Pero ang galing no, simentado pa rin. Talagang noong panahon ng Pangulo to, talagang sinimento kasi nga dyan mismo yung bahay niya. Napakasukal. Nakakatakot dito. Nako, hindi na tayo makakadaan. Malayo pa yun? May harang na. May puno na. Hindi na kami makakadaan guys. So yung motor namin ay dyan lang muna. Nakaharang na yung puno. Talagang abandonado na tong area. Tabi. So ito na guys, papasok na kami doon sa abandonadong mansyon na isa sa Pangulo noong unang panahon na si Jose P. Laurel. Iniwan na nga namin yung aming mga motor dyan dahil walang daanan at bumagsak na yung puno sa kalsada. Talagang abandon na siya. Biruin mo no, meron pala ditong abandonadong mansyon na talaga namang tatatak sa atin dahil bahay mismo ito ng isang Pangulo. At syempre muli nating makakasama sa pagpasok sa abandonadong mansyon si Katuklas. Ayun si Katuklas, support natin guys. Samahan nyo kaming i-explore itong abandonadong mansyon sa gitna ng kagubatan. Sukal siguro ito noon. Napakaganda ng lugar na to. Mahal na halaman na to. Dito tumutubo lang pala. Mahal daw na halaman. Mahal nito. Tumutubo lang pala dito. Sabi ni Katuklas may caretaker daw doon. Sana ay payagan tayong mapasok yung bahay o mansyon ng Pangulo. Grabe, napakasukal na. Napakasukal na guys. Oh, ano yan? Nan mo, meron ditong isang establishmento. Siguro bahay yan na malaki. Hello guys, meron ditong mansion sa tuktok kaso sira na. Wow, amazing talaga to guys. Dati tingnan nyo, talagang sinadya. Yan yung bahay. Ayan. Ang ganda guys. Nandito na yung bahay ng Pangulo. Sana ay payagan tayong ma-explore itong loob.
napakaganda talaga. Dito pa lang ay meron ng mga halaman. Yan, mga tanim. Wow. Napaka angas, dulong-dulo. Dulong-dulo talaga siya. Talagang napakatahimik ng area. Sana ay payagan tayong makapasok dyan. Pero Isang bahay to dito sa gitna ng gubat. sa tuktok talaga siya, no? Nakakapagtaka, saan sila kumuha ng tubig? Ipanggawa. Ang ganda. Nag-iisa talaga siya. So talagang abandonado na, guys. Tingnan nyo, oh. May parang ano dito, flag ceremony. Flag pole. Parang walang tao. Napakaganda, guys. Yan yung mansion ng Pangulo na si Jose P. Laurel. At sana payagan tayong makapasok dyan sa loob ng namamahala o naging caretaker ng area na to. Kung mapapansin mo, dito pa lang ay meron ng nakatirik na parang anuhan ng flag pole. Grabe. Yan yung loob, nakakadena, nakapadlock, Pag Sabado dito, may mga bubutay dyan. dito. Tiga ano nila, parang sa school. So ito na yung bahay ng mahal nating Pangulo na si Jose P. Laurel. Hindi natin alam kung mapapasok ba natin, pero tingnan nyo yung bahay. Napaka ganda pa rin at kapansin-pansin na talagang sinauna siya. Saan ka makakita na isang bahay sa tuktok ng bundok na abandonado na? Ang tanong, nandyan ba yung may-ari? Sinarado na yung ano, pinagdaanan ko. May tao kaya dyan? Try mo kaya, try. Ha? Sigaw ka. So ito, try nating makapasok sa loob. Titingnan natin kung may tao. Pero ako'y kinakabahan. Tabi-tabi po. Baka tayo mabaril. Napakaganda. Napakaganda, guys. Bungad pa lang talaga. Ayan. May tao kaya sa loob? Ay, abandonado na. Guys, ito yung bahay ng mahal nating Pangulo na si Jose P. Laurel. Parang ang bigat ng pakiramdam ko dito. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang may mga nakatingin sa loob. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Parang walang tao. Pagmasdang maigi, guys. Walang katao-tao sa loob. Pero ang bigat ng pakiramdam ko. Grabe, ang bigat ng pakiramdam ko dito. Hindi ko alam bakit, pero yung pakiramdam ko na makapasok dito, napakabigat. Parang may mga nakatingin na sobrang dami. Gusto kong pasukin pero walang daanan. Asan ang daanan? Tao po. Yan, guys, oh. Kayo na po ang bahala tumingin dyan kung meron man po kayong nakikita kakaiba. Gusto kong mang tingnan o pasukin, pero wala tayong magawa eh. Wala tayong madadaanan. Wala ring bantay.
Walang tao. Titingnan natin dito sa kabilang gilid. Tao po. Grabe. First time ko maka-experience ng isang bahay ng mahal nating Pangulo na si Jose P. Laurel. At dito pa sa tuktok ng bundok. 'Di ba? Iikot lang natin kayo guys. Sana ay meron tayong makita dyan na kakaiba. Natatakot ako baka makagat tayo ng ahas. Ito po, may nakatingin sa taas, parang may nakatingin talaga. Hindi ko mawari. Grabe. Gusto ko siyang i-explore sa loob pero walang daanan. Walang daanan guys. Hindi natin mapapasok sa loob yan. Pero no, napakatibay ng bahay. Napakatibay niya. Dito tayo. Puti natin. Huwag lang tayo makagat ng ahas. Tingnan nyo yung paligid. Pero ang bigat ng pakiramdam ko talaga habang papasok ako ng papasok doon sa kabilang gilid. Ang bigat ng pakiramdam ko na parang may mga nakatingin. Hindi ko alam. Yun na guys. Tao po. Pwede kayang pasukin yung loob niyan. Tingnan natin dito guys. Sukal. Napakasukal na dito. Ang sukal. Wow. Nandito tayo sa likod ng bahay ng Pangulo. Kaso mamaya may ahas na pala dito. Tapos pugad na siya ng no, may kuryente. Baka may banakon dito eh. Guys, hindi tayo tutuloy. Baka may banakon. Nakakatakot. Balik tayo. Kasi ang kinakatakot ko dyan, pagpasok natin doon, may ahas pala dyan sa gilid. Makagat tayo. Aray. 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 Sakit. Aray. Nakakatakot guys. Baka may banakon. Walang tao. Walang tao. Pero iba yung pakiramdam ko dito eh. Napakabigat. Marami akong napasok na mga abandon. Pero ito lang yung napakabigat sa pakiramdam ko. Iba talaga yung pakiramdam ko dyan sa bahay na yan. Parang may nakamasid. Grabe. Ang hirap huminga dito sa area. Merong daanan dito. Ang tanong, makakapasok na tayo. Hindi natin alam kung makakapasok tayo, pero napakaganda ng loob. So dito pa lang bubungan mo sa atin yung kakaibang formation ng bahay ni Jose P. Laurel. Grabe. Yan o. Grabe. Napakabigat sa pakiramdam guys. So try natin bumaba. Ano ba itong mayroon dito?
Ang init sa pakiramdam ng area na yun. Parang may mga nakamasid na kakaibang nilalang doon sa bahay na yun. Walang tao eh. Paano tayo makakapasok dyan? Walang tao. Walang madalan. Wala. Try natin uling umikot sa kabilang side. Ayan o. Balik tayo dito guys. Kayo na po yung tumingin. Ayan. Grabe. Napakabigat lang sa pakiramdam. Diyan sa loob na yan. Parang may mga nagbuwis ng buhay diyan sa loob. Parang may mga namatay na. Gustuhin man natin na malaman yung istorya bakit wala nang nangangalaga dito, ay wala tayong magawa kasi nga walang tao. Ayan, tingnan niyo yung paligid. Sa lahat ng viewers ko na palaging nanonood ng vlogs na to, it's time na makita nyo o mag-comment kayo kung ano yung nakikita nyo dito sa bahay ni Jose P. Laurel. Parang may nakasilip. Tabi-tabi po. Parang may nakasilip sa loob. Ayun o. Dun. May nakasilip guys sa loob. Hindi natin alam kung saan tayo ito dadaan. Nakakatakot, baka may ahas na dito. May ahas ba? Banakon. Makagat tayo. Tabi-tabi po. Napakasukal. Ito na guys, dito na tayo sa pinakaloob niya. Ayun yung taas oh. Hindi natin mapasok. Kayo na lang po yung tumingin kung meron kayo nakikita dyan, dahil ako ay nabibigatan na. Daming langgam. Ayun o. Abandonado talaga siya. Ayun. So nakakapagtaka lang dahil paano itinayo itong bahay na to. Dahil nasa tuktok siya ng bundok, nag-iisa lang siya. Nasa tuktok talaga siya ng bundok. Makikita nyo naman yung dinaanan namin kasama ni Katuklas, ay talagang napakasulido ng kalsada ng dinaanan namin at puro bulaklak. Ang nakakapagtaka guys, paano ginawa itong mansyon ni Jose P. Laurel dito sa tuktok ng bundok? Wala namang tubig. Saan kumuha ng tubig? Diba? Tsaka kung mapapansin mo dito, yung mga bato talagang nakapatong-patong. Ibig sabihin, noon pa yan, panahon pa ng mga Hapon. Napakatibay ng pagkagawa. Parang may sentimental yung mga bato na to. Kasi pantay-pantay yung pagkakagawa niya hanggang taas. Diba? Tsaka makikita mo, gubat na gubat dito sa area. Meron pa nga ditong mga dahon ng gabi. Ayan. Medyo pagod na ata si Kuya Ryan tsaka si Katuklas dahil hindi namin napasok yung loob ng bahay ni Jose P. Laurel. Ano kaya itong loob na to? Monumento? May tubig. Ito, lagay ng bandila.
So ito daw sabi ni Katuklas ay lagayan ng bandila. Nag-iisang bahay ito sa tuktok ng bundok. Pansinin yung mabuti. Ayun ang buong kamay nilaan. Tapos nandito nakatira ang Pangulong Jose P. Laurel. Grabe. Amazing. Grabe. Nakakatakot lang pasukin dahil namumugad na rin dyan yung mga kakaibang elemento. Pag nandun ka sa area, talagang mararamdaman mo yung ang bigat ng pakiramdam mo. Tsaka ramdam mo talaga yung bigat na parang may nakasilip dyan sa loob ng bintana. Tingnan yung mabuti yung mga bato, napakahintab. Dito pa lang sa mga bato na yan, may sentimental value na yan. Hindi man siya ginto, pero nung itinayo yung bahay na to, dahil nga sa mahal nating Pangulo na si Jose P. Laurel, ay may sentimental yung mga bato na pagkakagawa. Dito pa lang sa hagdan, grabe. So muli nating aakyatin bago tayo umuwi. Aakyatin natin itong itaas ng hagdan. Aakyatin natin guys yung hagdan. Bibilangin natin yung palapag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Guys, 28 step mula dun sa baba. 28 step. Tsaka pulidong pulido yung pagkakagawa. Oh. Sinaunang bote pa yun nandyan. Oh. Sinaunang bote. Tsaka yung pagkakagawa ng gate talagang noon pa. Sinauna. Yun nga lang, may padlock, bawal tayong pumasok. Napaka memorable lang to dahil isa sa Pangulo natin ang nakatira dito. Hindi man natin alam yung naging historical ng bahay na to, pero at least nailibot ko kayo sa bahay ng isa sa Pangulo dito sa ating Pilipinas. Tingnan nyo yun. Tingnan nyo, nakikita nyo yun. Tinututukan ko ng camera, yung may mga bangko. Pag nandito kayo, mararamdaman nyo na may mga nakaupo dyan na nag-uusap. Lalo na dun sa may bintana dun sa taas. Yan, parang may mga nakatanaw. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan, pero may mga nakatanaw dyan. So let's go guys, maraming salamat sa lahat ng nanood at kami ay uuwi na. Grabe, sobrang init. Sobrang init. Nasa tuktok kami ng bundok. First experience ko na nakaakyat sa bahay ng Pangulo. First experience talaga. Siguro ang daming bisita dito dati nung panahon ni Jose P. Laurel. Guys, support natin si Katuklas. Ayan. Hello po mga kamindero yung nangyan. Bisitahin niyo yung kanyang channel, Katuklas. Ayan. Wala na kapitan natin. Sinamahan niya tayo dito sa bahay ng Pangulo. Ha? Ito yung channel ko. Ito daw yung channel ni Katuklas. Post daw natin. So let's go guys, maraming salamat sa lahat ng nanood ng bahay ni Jose P. Laurel. Sa lahat ng viewers na patuloy na sumusuporta sa YouTube namin, maraming salamat. Shoutout nga pala dyan kay Karasain, kay Ishor, kay Tony, kay Nanay Eden, tsaka kay Nanay Bibi. Siyempre sa lahat ng mga sponsors namin, liker, subscriber, sharer, maraming salamat. Ang bahay ni Jose P. Laurel. Hindi namin napasok ang bahay ni Jose P. Laurel. Salamat po sa support mga idol. Idol kami doon. Pagka po yung channel. Ayan si Katuklas taga Bicol. Pero yung napakaliit ng mundo. Kilala niya pala si Book Vlog. Tapos taga Bicol pa siya. Tapos yung anak ko taga Bicol. Diba napakaliit ng mundo. Watch out sa inyo guys. Ano to? Nakakatakot kasi baka may akas. Sinaunang Coca-Cola guys oh. Ay, taroy. Tumihan pa yung helmet natin.
sinaunang Coca-Cola at makikita nyo dito yung mga batok na talaga namang napaka-memorable tingnan, yung mga pagkagawa mula dun sa itaas. Pwede natin, tayo pwede dumaan. Sana nasilip sana natin. Try natin. Silipin natin. Sana masilip. Napakaganda pero wag na guys. Baka mapahamak na tayo. Napakaganda ng pagkagawa ng video to. Sulitong-sulito talaga. Merong bahay dyan, no? Yung pagkagawa. Dyan, may bahay sa kabilang yung ano yung mansion din. Siguro nung unang panahon talaga, napakaganda to. Nung panahong Pangulo si Jose P. Laurel. Talagang itong area na to ay dinadayo. Ayan o. Ha? Ayan. Ano yan? May napansin ako dito sa tuktok, para siyang swimming pool, bahay. Hindi naman kasi maakyat eh. Ha? Swimming pool, walang daanan. Wala kasing daanan guys eh. Pasukin ko sana yan na pakasukan. Ay, swimming pool siguro yan. Swimming pool. Ayan guys, oh. Nakikita nyo ba yan? Sabi ni Katuklas, parang swimming pool. Yun nga lang, saan ang daanan? Gusto kong pagmasdan. Gusto kong makita. Siyempre, tayong mga Mindoreño, gusto nating makita kung ano yung nilalaman yan. Try lang natin. Kung ano. Swimming pool ba yan? Hindi natin alam kung saan tayo lulusot. Walang daanan guys. Baka may ahas din, huwag na natin pasukin. Napakadelikado. Ang kulit mo, Mindoreño. So pasukin yung loob. Hindi, para kasi akong naaano dyan sa may hollow block na yun eh. Parang lugar ng mga elemento.